Magandang araw sa inyo mga brother, no? At ngayong araw kasama natin ang from Taguig, no? Kilalang kilala siya mga kaibigan, no? Part din siya ng magic industry sa mga hindi nakakilala, no? Sa mga hindi nakakaalam, palakpakan po natin si Rogelio Adriano aka Kuya Boji. Yeah. Alright. Magandang hapon, magandang araw, tanghali. Yun lahat. Men, simulan natin yung kwento, no? Anong taon ka ba pumasok sa mundo ng clowning? 2005, parang 2005. 2005. Pinanganak si Red. 2005 na. Ang tagal na. I mean, ayan yung hanap buhay mo from ano? Hindi, ako nag-cellphone repair. Bago pumasok yung sa clowning. Entertainment. Industry. Oo. Ayan pa yung mga dikipad. Keypad, inabot ko yung mga 3210 pa yata yan eh. 3310. 33, Nokia. Pinag-aralan mo siya? No, nag-aaral ako. Okay. So paano yun? Ano yung nangangamuhan ka o? Doon sa Tipas, sa may pinaka, sentro, sa kanto mismo. Tipas Taguig din to, no? Taguig. Doon, may pesto ako doon, maliit na pesto sa cellphone repair. Tapos may nakasama akong hindi ko alam na nagka-clown pala. Taga-Taguig din siya? Taga-Taguig, Okay. Pero matagal ka nag-cellphone repair, no? 2 years. Marami ka na-encounter na problema. Kasi dati nagpapa-repair din ako ng mga cellphone. Ay problema talaga dyan. Walang nare-repair na cellphone. Noon kasi parang kalakasan pa kasi siyempre, di ba? Kasi noon kasi puro tawag doon, puro dot-doten. Hindi ka tawag ngayon, puro computerized na. Mas mabilis, mas madali. No? Hindi na kakalikutin yung mga pyesa loob. Mga ilang taong ka dyan tumagal sa cellphone technician? 2 years. Matagal din. Nag-aaral ako ng 1 year, tapos 2 years akong nandun na sa pwesto. From cellphone technician, paano ka napunta sa pagka-clown? Yun ang magandang kwento dyan, Brad. Talaga ako sa arts, sa drawing. One time yung pinsan ko. Teka lang, arts, ibig sabihin, ano mo siya? Talagang... Ano ba tawag dito? Kurso. Hindi ko lang natapos. Kasi nga, mahal yung mga gamit noon, that time. Mahal yung mga gamit noon. Mga anong taon yan, men? 2005, 1999, yan, 1998. 98, 99, 2000. Yan. Fine arts. Mga drawing, di ba? Kailangan may kamay ka rin dyan eh. Sculpting. So, may nakilala ka na clown? Hindi, wala muna. Hindi ko alam na nagka-clown siya. Naging technician ko. Okay, Kaya pala pag Sabado-Linggo, nagpapaalam sa akin. So ibig sabihin, naging tao mo sa cellphone repair shop mo? Okay. Kasi hindi pwede, pag aalis ako, babila ako ng mga pyesa, hindi pwedeng walang tao doon. Kailangan. Hindi ko alam na nagka-clown. Kaya pala pag Sabado-Linggo, nagpapaalam sa akin. Okay. Hindi mo daw siya mapasok. Okay pala, may sideline na clown. Hindi ko alam yung clown na yan. Pero hindi ka naman introvert, no? Ano yun? Hindi, introvert. English ba? Hindi, I mean, introvert yung... Kasi may mga taong introvert yung hindi mahilig sa mga socialites? Oo, parang feeling nila... maingay sa ganun. Parang feeling nila. Kasi dapat ma-PR ka eh. Pag sa ganyan nakikiharap ka sa mga tao. Okay. In-encourage ka nitong tao mo mag-clown, hindi? Hindi pa. Hindi ka pa di-discover na clown siya. Okay. One time, pumunta yung pinsan ko sa bahay. Tinanong ako kung marunong mag-face paint. Wala akong idea at face paint. So ibig sabihin, hindi ka direct na nag-clown? Hindi. Kasi pag cellphone technician, tapos nalaman mo na clown yung tao mo, hindi pa rin? Hindi pa rin. So face painting? Face paint. Linya pa rin ang mo? Kaya siya lumapit sa akin kasi alam niya, meron akong background sa art. Sa drawing. Kala niya, alam ko. Kala niya, alam ko yung face painting. Ayun ang tinatawag na guts, no? Sabi ko face painting, tapos lumabas sa South Pin. Ano yung face painting? May YouTube na yan that time. Meron na. Sabi ko, face painting and doon yung painting na salita.
Alam mo yan. Kahit na wala. So, ang feeling mo, puta baka mag-drawing lang ako rito. Ganon. Wala kang idea na ilalagay sa mukha. Face painting. Sige, alam mo yan. Magkano? Magkano? 2,000. Dati. Ang laki nun. Ang laki nun. 2,000. Sabi, pwede ba kasi kasama ko sabi niya, kasama ko sa opisina, pwede ba 1,500? 1,500, hard to get pa ako. Wala akong idea. Wala akong idea. Sige, 1,500. Game na. Sabi niya, sige, ito Sabado sa Jollibee, pwede. Pwede. Sa fast food. Fast food. Fast food. Okay. Tapos, gatong oras. Hanggang ganong oras na sabi ko, sige. Pag alis niya, tsaka ang research yung face painting. Ganun pala yung face painting. Ano yung mga gamit? Search mo. Natatandaan mo ba kung anong unang drawing mo sa mukha ng Heart na may pangpak. Basic na basic. Nakabolang may apoy. Oo. Pero pasintabi sa mga face painting ngayon, matitikas na ang face. Ibang level na. Ibang level ang face painting ngayon. Doon tayo muna nagpe-face paint, Brad, ano ba yan? Anong gamit na... Hindi kasi ngayon, kung makikita mo yung mga face painting ngayon, silang tattoo artist. Pag pumustura. Ganda. Actually, yung face painting dati, tsaka face painting ngayon, napakalayo. Ibig sabihin, mas maganda na yung ngayon. Kasi although, ang ginagawa ng face painter ngayon, ilalatag lahat yan. Pang-marketing lang yun. Kaya ang gagamitin niya, pitong kulay lang. Sa 3 brush. Kasi the rest, pang-engganyo lang sa mga nagpapa-face paint. Pero pasok naman din sa marketing. Pero kasi dati, isang medical kit lang yung dalawa. Tapos puro poster color lang. Pero poster color lang dati. Siguro ako, feeling ko, naisip ko naman, skill naman yung dala mo. Yun naman ang... skill nga. Talagang wala akong ka-idea. Nung sabi ko, poster color, pwede to. Yung sinaunang brand pa. Mga tube-tube. Buti na lang, walang nagreklamong nangati ang pisngi, mga bata. Nagsabi lang yung bata, sabi ko, yan, baho na pintura. Kaya hindi mo na-experience yung mga glitters. Wala pa kasi ngayon may ganun na. Wala pa may mga kinakabit pa nga na parang... pearls. Ngayon uso na siya Ilan taong ka tumagal sa face painting na? Isang taon din. Isang taon din ako nagpe-face paint. Hindi pala siya ganun katagal din, no? Basic hanggang sa research kung ano yung maganda. Although kasi nasa mo na yung arts. Ikaw na mula doon sa basic, ikaw na mag-explore kung paano papagagandahin, yung shading. I-upgrade yung drawing. I-upgrade. Hanggang sa pati yung gamit, i-upgrade mo kasi kailangan. I mean, yung heart na may pakpak, yun yung una mong din drawing. Natatandaan mo yung huli mong din drawing? Na medyo nahirapan ka? Ay, character. Kasi, di ba, may mga bata na may kasamang mami. Kuya, drawingan mo ko ng Siyempre, kung ikaw baguhan, parang Elsa? Wala bang kopyahan, wala akong kopyahan. Di ba? Sa utak lang, Elsa. Nga yung dala mo. Elsa, sige. Although ako parang kira sa Elsa sa Frozen. Yung ako sabi ko, Elsa, sige. Doon sa utak na lang, ayun, gamit. Ayun, yung pinakahuli kasi kaya naman ako nakapag-ganon, wala na ako pang face paint. 4 months yun December. Kaya. Sa fully book din? Kaya... Naging booker ka ba? Slight? Booker, nung time na siguro mga nasa 2000, kasagsagan niya, 2008, 2009. Ayun, mga 2013, 2013, 14, 15, ayan. Ayan yung kasagsagan na pumipito ka, 7 shows. Lakas, ang lakas nun. Pag nakita ko nga yung nakita ko yung booklet ko, grabe ang show. Sa isang Sabado, 7. Grabe yan. Grabe talaga. Wala pa rin social media nun? Merong cellphone, pero yung Facebook, wala pa. Friendster. Pitik-pitik lang. Wala pang Facebook na... Ngayon, Brad,
talon tayo sa kabilang bahagi, no? From face painting, paano ka napasok sa clown? Ayun, nag-face paint ako, edi may nag-inquire nga. Edi kinatch ko yung inquire, so nabook ko na. Pagdating namin doon, ang ganda nung venue. Ganda talaga ng venue. Aircon, yung backdrop, hindi pa uso yung backdrop. Sila palang may ganun. Tapos yung centerpiece, floating. Hindi siya yung basta stick lang. Floating siya. Floating balloon. Sabi ko, okay. Ganda. Edi face painter ako. Ako nag-book. Yung mga clown na kinuha ko, eto na. Kaya doon na napaisip. Diyos ko. Nag-show na. Hindi naman pasintabi sa mga payaso. No open naman. Kasi yung that time, ako kasi tinuturing ko ng trabaho, hindi ako nag-shorts, hindi ako nag-chichinelas. Mga first impression. Yun yung mindset mo. Yun yung noon pa na kailangan mas maangas ka sa kliyente mo. Ibig sabihin, mas may dating ka. Pero alam mo kasi, Brad, hindi lahat ng performer ganyan ang mindset. Ayun nga. Parang yung iba kasi, okay naman to. Diba? Lalo nga, gang ako, bro eh. Ay, hindi pwede. So, anong nangyari? Di nag-face paint ako, tignan ko yung show ng clown, sabi ko, yung ginawa kong clown. Doon ako napaisip. Okay. Sabi ko, magka-clown ako. Yung papasukin ko yung nila. Kasi hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng, alam mo yun, yung parang, ano ba tawag sa gamot na ganon? Yung hindi branded, generic. Hindi ganon. Kasi ang ganda ng venue, pinagandaan ng magulang. Tapos yung mga payaso ganon. Tapos sisingil ako ng malaki. Sa Taguig to. Sa Pasig yun. Pero I mean, sa Taguig ka nagsimula eh, di ba? So, Taguig yung hood. Tapos yung venue is sa Pasig. Kasi mula doon sa first na unang-unang labas ko, nanganak na agad yun. Wala pa calling card yun. Tissue pa lang. Anong number mo? Number? May calling card ka? Calling. Wala, mami. Pwede na number. Tissue pa ng fast food. Bigay yung number. So yun, nanganak. Doon nagsimula. Tapos sabi ko, magka-clown ako. Paturo mag-makeup. Yung costume ko, suman. Nagtatawalan nila ako kasi naka-video. Parang suman. Tagang, ang clown kasi dapat bulky. Yung time na yun, tagang pitis na pitis. Mapalakpak pa ako. Parang yun talaga yung imahe niya eh. Diba? Parang Boyoyong, yun talaga yung ano. Dapat talaga, alam mo yun, yung pag nakita ng mga bata na clown. Para kang teddy bear. Yes, yung parang yayakapin. Yung time na yun, hindi ako teddy bear. Suman. Parang grabe. Nakita ko nga yung video, sabi ko, nga, no? Kasi yun, inano ko lang na nung unang labas ko as a clown, nagustuhan ko siya kasi ayun ang gusto ko yung parang center of attraction ka. Parang lahat sa'yo nanonood, inaabangan nila kung anong gagawin mo. Kung anong ipapalabas mo that time. So, nag-MC ka na nung... Hindi pa. Assistant lang ako noon. Pero may idea ka na. Paano magpa-flow yung program. Tinitignan ko lang, parang pagpasok sa ganun, ano magiging sitwasyon. Tinitignan ko lang. Kaya ramdaman ko lang sila. Kasi, yung talaga, ang inisip talaga, hindi yung traditional, although yun yung tamang clown. Pero, alam mo yun, yung nung tumingin ako sa ibang bansa, hindi naman yung clown napipicture dito sa Pilipinas na as ganun. Malayo. So, pwede kang mag-evolve pa. Kasi nakikita ko sa clowning nung time na yun. Sabi, iisa ang mukha eh. Iisa ang salita. Iisa ang salita. Iisa amoy. Iisa amoy. Iisa lahat flow. Program flow. So, walang kakaiba. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng idea na baguhin ko kaya to. Parang ganun. Yung nagsimula nyo nung nag-host na ako. Wala pang Kuya Boji niyan. Ano ba? Kasi yung time na yun. Kasi, pare-pareho pangalan. Kuya Baboy. Kuya Lucky. Kuya Ong-Ong. Yan yung mga Kasi, alam ko Kuya Boji, may narinig ako, pero sa Tipas, parang ikaw lang yata yung Taguig eh. Yun. Kuya Boji.
alam mo yung mga Batibot days. Sesame Street, yan. Mga batang 90s, 80s. Yun, mga ganon. So, dun mo siya, dun yun, dun siya galing. Kay Kuya Boji. Kasi, Kuya Boji sa Batibot. Kasi, yung merong portion ng Batibot na nagkakwento si Kuya Boji. Nung unang panahon, kami, yung time na gano'n, lahat kami nakagano'n. Tapos, iba niya yung boss niya. Ay, mga bata, ito nga pala siya. Ginagano niya. So, mas, pag nagkukwento siya, nababuo na yung, sa isip ko na, ito, nagsasalita yung pagong, nagsasalita yung aso. Storytelling. Ganun siya. Tapos, yung impression niya. So, mula doon, tumatak na sa akin si Kuya Boji. So, bata pa ako. Imagine mo yun, bata pa. Tapos, Sesame Street. Hindi ka naman pwede magpangalan ng rito, Kuya Curly. Hindi ba bagay? Hindi ba bagay. Kuya Boji. Kuya Boji. Yun. Hanggang sa na-meet ko rin siya. Si Kuya Boji in personal. person. In person. Wow. Sa San Mateo. Big dream yun. Oo. Sabi niya, Tuwayo. Yes, sir. Pwede ko yung cup ko. Yung sombrero kong ginagamit sa show. So, yun. Nagtuloy-tuloy ka, clown. So, marami kang experience dito. Dami. Ano yung nakakatuwang experience muna? Nakakatuwang experience, para sa akin, parang, alam mo yun, parang mas importante ka pa sa bisita. Kuya Boji, pakainin dito. Dito sa lamesa niya, ito. Ito, pagkain ni Kuya Boji. Tapos ito padala kay, tubig, Kuya Boji, tubig. Gano'n kung itrato ka. Kasi, para sa yung nila, yung, or pinasaya mo na yung program nila. Kasi yung time na yun na meron ka sariling lamesa. Tapos na yung program. Sobrang ka ba ng first time mo? First time na mag-clown ka ba? Kasi ikaw yung magsasalita na, di ba? Nung ako yung magsasalita na. Una titignan ko tapos hanggang sa in-encourage nila ako na humawak ako ng mic. Kaya mo na yan. Ilan taong ka nag-assistant yan? Bago ka... Dalawa. Hindi, 1 taon lang. Kasi yung time na yun, Sabado-Linggo. Halos every week. Sabado-Linggo. So, alam mo na, nahasa mo na. Kasi ang purpose ko talaga nun, makapagsalita sa kiddie party. So, hindi ka tanga. Kasi iba, taon na, di ba? Sorry, may ganun. Pare, ilang taong ka na, tanga ka pa rin. Di ba? Hindi, totoo naman kasi ang tagig ko talaga, mula nung nakita ko nung face painting ako, nakita ko yung path ng clown eh. Hindi pwedeng ganito lagi eh. Pangit eh. Kasi ang ganda ang ganda nung lugar, nung venue. Tapos ganun yung ipapakita. So, tagang pinasok ko talaga yung clown. Ayun. Matagal din, ilan taong ka nag-clown? Naka-costume. Kasi ngayon yung postura mo, hindi na siya. Naka-costume, matagal-tagal din. Ilang taon? Costume mula doon sa Biggie. Mula doon sa Biggie. Kasi 10 years. Kasi marami, alam ko marami. Mga 5 ganun. 6 years ganun lang. Matagal din. Sobrang haba na experience experience yan. Naka-clown suit. Kaya ako kasi natanong kasi may mga clown na buo yung makeup. May mga ganun Di ba? May mga clown na hanggang tenga. Dati nagaganon ako. Meron namang dito lang. Dati nagaganon ako yung full face siya. Yun yung start mo. Kasi, yun yung standard na clown. Dito. Wala talagang skin na makikita. Dapat. Walang skin. Tapos, pa ako yung bonnet. Skin tone na bonnet. Tapos, tsaka ako nagwi-wig. Clown wig. Tapos, ang gusto ko talagang mangyari is yung pag nakita ka ng bata, wow! Kailangan makulay, malinis, mabango, presentable. Yun talagang, yun ang pinipurso ko nung una pa man. Pinipurso ko yun. Yung masamang hindi nangyari, hindi mo makakalimutan dyan, Brad. Sa pagiging clown. Kasi kung merong maganda, malamang meron din, di ba? Yung abangan ako sa labas ng mga daddy. Bakit? Napaya ko yung isang asawa niya. Sa party. Kasi sabi ko, ma'am, mawalang galang na po. Pwede doon mo kayo sa likod.
Kasi mga bata yung paupuin ko dyan. Dinamdam. Umiyak pala doon. Okay. Umiyak. Hindi pa tapos yung mga waiter sabi sa Oji, umiyak yun sa babae. Pinayak mo daw. Ano yung mga ano? Di yung tatay, may mga tropa. Hindi pa kami nagsisimula. Sabi ko, nako, patay tayo dyan. Ano pa, hindi naman sa venue, so bahay. So, bago ka makalabas ang gate, yari ka. Hindi sabi ko, sige, kung ganyan, hindi tuloy natin. Buti na lang, nung nag-start na yung party, napasaya natin yung crowd, pati yung daddy, daddy yung asawa ng babae. Natuwa. Tapos nung natuwa na, natapos yung party, kinausap ko sa likod. Sabi ko, bro, pasensya ka na ha. Kasi hindi ko alam na ma-offend yung asawa mo sa gano'n. Hindi bro, okay lang, masaya naman yung party. Buti na lang, napasaya mo. Kaya sa mga nanonood, mga Brad, hindi lahat talaga ng bibitawa mo na akala mo okay, okay. Kagaya nun, hindi wala naman na nakikitang masama doon, pero na-open. Kaya kayo mga brother, mag-iingat kayo sa bawat bitaw ng joke mo. Kasi baka mamaya, matapat ka dyan na papalagang ka, yayariin ka, yari ka talaga. O kulatahin ka. So, be careful mga brad. Tsaka hindi, yung etong time na nagmamagic na ako. Sa clown, pumasok ka rin sa... magician. Magic. Nung nagmamagic na ako, meron din na yung worst na nangyari. Venue na yun na, ang sabi ko naman, guys, kayo po yung anak si Bunso. Kasi patakbo-takbo, mag-magic na ako. Pwede yung pa-supervise, pa-kuha saglit. Tapos kinuha nung umiyak. Kinuha nung tatay, umiyak. Sabi, pinayak mo yung anak ko. Hindi, ako. Sasabi sa akin, may iyak. Tapos nilapitan ako. Mukhaan. Bastos ka rin, Ay, grabe, Ando si yung isang kasama ko, yung Baratingas din. Tapos tinawag ko agad sa opisina. May isang dito, ganyan. May isang guest dito, ganito ginawa sa... Naka-makeup ka niyan, hindi? Hindi, wala. Wala. Pronta. Kaya nga, tinitingnan ko hanggang sa ngayon. Sabi ko, maliit ang mundo, magkikita ko rin kami. At hingi tayo ng sorry. Kasi, ayun nga, parang ingat lang talaga. Kasi yung ganon, kung titignan mo, wala ka namang masama sinabi. Naglalaro yung bata, dinampot niya, umiyak. Kasi kinulong niya dahil nga ang concern ko lang doon is, baka pag atras ko, maatrasan ko siya. Or baka pag hila niyo ng props, tumumba sa kanya. Ayun, mas mabigat doon. Kasi nga, ito yan Hindi naman kasi lahat ng tao pare-pareho talaga ng isip. Yung iba, okay lang sa kanila kahit na babuyin mo na yung anak nila, di ba? May mga ganun. Meron naman na wag mo nga na yan. Gano'n. Hindi pare-pareho. Kaya ang pinaka-the best talaga dyan, mga brad, mag-ingat ka. Lahat. Ingatan mo. Hindi ko mo joke sa'yo, joke na rin sa kanya. Nako, mahirap yun. Parang ma-ocular mo yung lugar, pumunta ka lang maaga sa venue. Yan. Tignan mo yung mga dumarating. Time is gold. Yes. Time is gold. Hindi, iba, 3 p.m., 2:30 tayo umalis. Galing Cavite yung event mo, malilate ka. Di ba? Malilate ka. Pagdating daw. Mali din yung mindset na yun yung sa time. May mga ganyan akong kilala, bobo relate kami. Anong oras ba yung party? 3:00. Anong oras kayo umalis? 2:40. 20 minutos. Ano ka magte-teleport? Maganda kasi as much as 2 hours before. Para yung preparation. From clown, magic, nagpapit ka rin Kasi sa profile pic mo parang sa mga picture mo sa Facebook, nagpapapit ka. Ano yun? Kasunod na yun. I mean, hilig mo ba siya o part lang ng pagiging clown? Kasi yung iba ganun, hindi naman niya talaga gusto magpapit kaso pare dagdag mo yung papit para dagdag kita. Kasi may mga ganun. May mga ganun diba? Yun ang mindset nila. Yung iba naman, hindi. Ano ko talaga to? Passion ko talaga to. Ayan. Ano sa iyo yung papit? Passion talaga.
Okay. Ang deck ko kasi, kung titignan nga, kung papipiliin ako na sa Magic or sa Puppet talaga ako. Sa Puppet. May ilang Puppet ka ngayon? Na nasa iyo? Ngayon ay nasa 9 na lang. Dami. 9 na lang. May iba't ibang karakter yan. Pero nung nagsimula ka, ilan ang unang mong naging Puppet? Isang walang leeg. Parang kalala ko kung saan galing yan. Ayan mo ang sawa. Nasa na yun? Nandiyan pa rin sa'yo? Alam ko kasi, hindi naman tayo madamot sa ganun. Yung ibang gustong matuto mag-vent, mag-puppet, pinahiram ko sa kanya, sige, practice ka. Okay. Practice ka sa inyo. Kung talagang gusto mo yan, ha. Kasi ako, yun nga, tulad ng mga, ko talaga kumbaga, gusto ko talaga yung mga puppet sa Batibot, sa Sesame Street. Batang Batibot ka Ako, inabot ko rin yan. Kasi yung sila Manang Bola, kung paano sila magsalita, si Pong Pagong. Tapos sa Amerika naman, sila Count Dracula. Yeah, marami. More on puppets talaga. Kaya ko yan, sila Jim Henson, pinalo ko yan hanggang sa namatay na. Rest in peace. Tapos, ayun, dito may mga local din naman tayo nagpa-puppet. Marami. Oni Carcamo, Wanlu, Router. Si Router, yan. Si Charlie Chaplin ng Bulacan. Si Mr. Charlie. Creator talaga. So meron tayong dito, yan, gumagawa ng soft at hard puppet. So mula doon, nanghihiram pa ako ng puppet. Dati? Hindi talaga paano ko ba naipasok yung puppet? Kasi nagmamagic ako, parang kulang pa rin. Parang kulang sa bata Parang kulang sa bata. Bigyan akong lobo. Tapos nagmagic ka na. Although part talaga ng clown ng lobo hindi talaga siya balloon twist. Sabi ko parang nakukulangan pa ako. Tapos, ayun nga, gusto ko talaga yung puppet. Nag-research ako na dati may ventriloquist na. Sabi ko, paano kaya to? Saan kaya meron dito? Saan kaya, wala pa yon yung mga nabibilan ngayong, wala pa yan talaga. As in, maghahanap ka talaga? Oo, naghahanap ako. Tapos, hanggang sa may nakasama ako, nagpapapit. Hindi, naglakas loob ako na lapitan. Talagang wala siyang binibigyan ng informasyon kung saan nagpapagawa. Mahigpit din. Mahigpit. Maingat din. Kaya, sabi ko, sige, kung ganun, arkilahin ko na lang yan. Imagine mo, from Tipas, Taguig, pupunta ako Antipolo. Layo. Hihiramin ko lang yun. Rerentahan ko pa. Rerentahan ko pa. So, dadalhin ko sa Tipas. Gagamitin ko Sabot Linggo. Isosoli ko ulit. Siguro, sa awa na lang sa awa na lang nung may-ari. Binenta sa akin yun. Okay. Kasi yung mga ahas. Binenta sa akin. Ito, tuwan-tuwa na ako, ganyan-ganyan. Malaki rin ang utang na loob mo sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya. Kasi kahit na binibentahan niya ako ng napakamahal. Kasi gano'n talaga dati. Mahal talaga, man. Dati, mahal ang props. Bago mo siya makuha, bago mo matutunan. Cane? Thumbtape? Wala pa. Hindi pa nagre-reveal sa YouTube na ganyan. Kasi mahirap sobra. Makahanap ng mga Anong mga unang source. pangalan ng puppet mo? Ang unang pangalan ng Bimbo. Bimbo. Ayan yung yung gano'n. mukhang sawa. Bimbo. Bimbo kasi hindi pwede yung Kuya Ompong. Hindi. Nag-human puppet ka rin. Human puppet talking mask. Talking mask. Na-experience mo rin. Na-experience ko yun. Good and bad experiences. Pero madalas bad. Dito huli na lang. Pero nung pumuputok pa lang siya, okay pa. Okay pa siya. Hanggang sa, syempre, ako baga, makakabang ka Tumataas ang kalidad. Makakabang ka. Sa pagkakabang mo, may nadadaanan ka mga VIPs. Ayun, doon na nabago yung, hindi pala lahat ma-please mo sa ganon. Although ikaw natutuwa, may binabagayan din lahat pala. Doon makikita. So, mahirap din. Mahirap din mag
mag-perform talaga na pag hindi mo alam kung saan ka. No? Ikaw, kagaya mo, nahanap mo yung sarili mo sa puppet talaga eh. Kasi pag sinabing Kuya Boji sa Taguig, puppet talaga. Ako pag nasa ibang event ako, alam mo si Kuya Boji? Kaibigan ko, dahil puppet nun eh. May ganun ka rin? Wala. Wala naman talaga eh. Pero may kupal-kupal na clown or magician, pag sinabi, meron din ako nun. Kahit wala. Yun ang sinasabi natin, na pera-pera na lang talaga. Kasi pare, hindi mo naman purte yan. Ibato mo na lang doon sa tao. Kasi nga, nung time na, actually, sa Tipa, sa Taguig, ako yung una nag-bet doon eh. Adi, nakita nila na... Baga, ikaw yung unang nagpakita na, may puppet. May puppet. Parang, parang sila, boss, may puppet ako. Yun yung ano. Okay. Tapos ang nila, ang mindset nila nun, kumuha rin ng gano'n, para extra income. Kasama na yun. Hindi, kasama na yun. Pero yung sa akin is, more on entertainment. Gusto ko ma-entertain mga tao. Tsaka may puso, may puso. Iba yung ano eh. Kahit na gano'n yung sabihin mo gano'n yung puppet mo. Na like ngayon, kaya talaga eh, may mga rooms para sa improvement eh. Yeah. Yun yung unang puppet mo. So, pag hindi na siya angkop sa ganitong lugar, i-improve mo pa baka may... Kaya ka merong siyang na puppet. Kaya may siyang mga puppet. Kasi may mga kliyente na wala ka na ibang puppet. Doon, nadagdagan. So, I mean, ina-advance mo na rin, di ba? For example, naging kliyente ko si Ma'am Lisa. Baka may kamag-anak to, mapanood ako, eto pa rin yung puppet na gagamitin ko. Tapos same crowd, di ba? Same yung guest. Paano kaya? So, parang doon ka naka-focus na kailangan meron akong ganitong puppet. Sa siyam na puppet mo, sino ang paborito mo ngayon? Na madalas mong gamitin? Tatlo lang. Yung aso, yung unggoy, tsaka yung batang lalaki na... As in, sa isang show ginagamit? Sa isang show, tatlo. May mga side puppet pa doon na hand puppet na nakasa sa bata. Pinapasuot ko sa kliyente. Pinapaano ko sa kliyente. Na, halimbawa, 7 years old. Gusto maging puppeteer. So, picture tayo. Kuya Boji style yan. Ganun. Kuya Boji style yan. Marami bang umusok ang tenga nung pumutok ang Kuya Boji sa... Marami. Hindi, syempre, hindi may iwasan. Kasi may mga nauna sa akin eh. Na hindi na naisip yun. Na hindi na humakbang. Totoo naman, meron kasing mga ganon, no? Pasintabi na rin, no? May mga nauna. Hindi naman natin masasabing tayo eh. May nauna talaga. May mga nauna. Ang kaso lang kasi, minsan sa mga nauna, yun na yun. Andun lang. Nauna ako, kahit tanong gawin mo, nauna ako. Kasi kahit na nakarating na ako sa yung ganung estado, nagsa-shoutout pa rin ako, baga, nagbibigay galang pa rin ako sa mga nagturo sa akin. Paano ako mag-makeup, paano ako mag-costume. Siyempre. Sa mga naunang nagka-clown. Kaya pag sinabing siya nagturo sa'yo, siya sabi ko yung, mga nauna sa akin yan. Sila nagturo sa akin paano mag-clown, ganyan. Kasi yung compliment, malaking bagay na sa isang tao yun. Kahit hindi mo na sila nakakasama, pero yung respeto. Yun yung respeto. Na ibibigay mo. Na sa ngayon, na earn ko sa ibang tao na natulungan ko pala dati na hindi ko alam natulungan ko. Kasi kung mayroon ka namang magandang naitanim, feeling ko maganda naman yung bunga niya. Depende na lang din sa taong tinaniman mo. Yun nga. Na marunong nagbigay ng ano ba yung magbigay pugay. Ganun. Yung iba, ano pakialam mo sa'yo? Sino ka ba? Kasi may mga yumaman na kaya tawag po sa akin, boss, mas mayaman ka pa sa akin dahil dahil mong pera. Pero dumaan yun sa hood ni Kuya Boji. Kasi minsan, yung iba, estudyante pa lang na natin na kasama natin hanggang sa nagkaroon ng sarili nila. Pamilya rin. Yung iba nga, wala na sa tipas eh. Tapos, meron pang kahit singer, pinasok ko eh. Ano kumanta? Nahiya ako. Hindi, walang hiyaya. Ito, pak yun. Napunta ng Palawan dahil sa
kakanta sa wedding, sa debut. Hanggang sa pag tinetext ko, ganun, yun pa rin yung trato nila sa akin. Uy, boss, ganyan, kamusta, ganyan. Sige, minsan uwi ako ng Tipas. Kita tayo. Kasi iba rin kasi yung minsan na may naitanim ka rin doon sa tao na kabutihan. Yun, yun yung wag mawawala sa isang tao na magtatanim ka, wag masama. Gusto ba maalala ka sa kasamahan? Di ba mas maganda maalala ka sa At saka ang pangit din naman na humingi ka ng kapalit dyan. Kung ano man yung naitulong mo, yun na yun. Kasi pag humingi ka pa ng kapalit, pangit. Meron namang mga sumisikat na talagang, hindi ka na makilala eh. Meron talaga. Reality. Nakakalungkot lang. Diba? Nakakalungkot lang. Na madalas mong makasama, pero pagdating ng time na pumutok siya, hindi ka nakilala. Dibatiin mo. May ganun. May ganun. Masakit yun sa damdamin. Nakakalungkot talaga. Pero kasi kung didibdibin mo, walang mangyayari. Ang sistema lang yan, pag nagkasalubong tayo, sikat ka, ako hindi. Pag nagkasalubong tayo, kayang-kaya kitang titigan sa mata. Ewan ko lang ikaw. Meron ganyan. Hindi mapagkakailan na hindi dahil, hindi ko naman sa sinusumbat. Hindi mapagkakailan na hindi dahil sa akin. Hindi ka makakarating sa ganyan. Totoo yun. Wala ang idea gano'n. Yun nga yung... Pero hindi ko siyasabi yun na gano'n na. Siyasabi ko lang to doon sa ibang nakakalimot na kasi yun nga titingin ka sa pinanggalingan mo. Kaya nga minsan nag-post ako sino kaya mo pasalamatan dahil nakarating na dyan. Dahil uy Kuya Bods, kundi dahil sa'yo, nalaman, ano pala? Kundi dahil sa akin, kundi dahil sa'yo, hindi ako makarating sa ganito. Nakakataba ng puso. Yun na lang, okay na yun eh. Yun na lang. Titignan ko lang na ang totoo niya kasi nagkakaedad na tayo. Hindi na para habulin natin yung kasi may mga henerasyon na ngayon bago paano mo na sa kanila tapos guide ka na lang. Mag-guide. Ang pagsikat kasi parang para sa akin parang pambata na lang eh. Ako pera, dahil mong pera pag naubos wala, lalo ngayon. Parang pakikisama pa rin yung pangahawakan mo. Yun ang mas mahal. Kaibigan pa rin. Ako, lahat tayo, ikaw, ako, naranasan, may pera, marami. Pero, ang buhay ng tao, ups and down eh. Parang hindi naman lagi, okay ka. So, doon sa, doon sa dami, nung pagtitignan ko yung picture, sa dami nung mangilan-ngilan na nakikilala kayo, iba hindi. Tapos nakatuwa din yung iba sanda, yumaman. Sabi ko, kanya-kanyang path yan kanya-kanyang daan yun naman ang dapat mo talagang maramdaman na lang. Masaya ka na lang. Masaya ka na lang na doon sa daan ng paglalakbay nila. Isa ka sa naging bahagi ng buhay nila. At sana someday, ma-realize din nila na, paano ba ako nakarating sa ganito? Kasi minsan hindi mo na yung pagbubulay-bulay sa sobrang dahil mong pera, dahil mong sikat, laging may nagpapapicture sa'yo. Ito yung talagang talagang yung kanta na money changes everything. Totoo yun. Totoo yun. Minsan, yung pagtanggap kasi, lalo na kung bago-bagong sumisikat. Sa kapag sumikat ka, hindi pwedeng hindi ka magiging mayabang. Kalokohan yun eh. Talagang tatama sa iyo. Ayaw mahambog eh. Tao ka lang eh, di ba? Ilang taong ka nung pumasok ka sa Clown Men, kung natatandaan mo ba? Ano ba ngayon? 47? Mga nasa 30. 30 years old. 29, ganyan. So wala. Sobrang late na rin pala, no? Pero ang bilis mong nag-evolve. Yun nga. Diba? Kaya nga nung yung time na biglang nabago. Nawindang yung clown yung clown community doon sa lugar namin. Sa Hood, diba? Sabi. Hanggang sa narinig ko, sino ba yung Elio? Sabi. Sino yung mga nauna yun, Yung Elio. Tapos hindi ko alam na nagiging threat. Yung ginagawa ko, nagiging threat na pala sa kanila. Para kasi yung kumbaga, umuusad sila, bigla mo nausada ng mas mabilis. Sobrang bilis.
Eh, sabi ko, wala naman akong masamang tinapay. Gusto ko lang talaga ma-improve lahat ng galawan ng payaso. Hindi laging ganun na, alam mo yun, maghihilamos. Hindi ako saksi ako dun na parang nung nagkaroon ng costume na American style, di ba? Nagkaroon ng mga best, palos, parang karamihan, naglo-long sleeve na lang din, di ba? Ano kasi yun, yung galing sa kliyente yun. Modern clown. Oo, dahil naka-makeup ako, no? Nakatakot yung bata. Which is, sa isang party, mayroong bata talaga ng isa na matatakot sa'yo. Oo. May napag-showan ako sa restaurant. Sikat na restaurant. Napag-showan ko. May lumapit sa akin Chinese na tutuwa. Sabi sa akin, Kuya, nakakatuwa ka naman. Nakakatuwa ka naman. Nakakatuwa ka. Huwag ka na mag-makeup kasi mataba ka naman. Huwag ka na mag-makeup. Alisin mo na yung costume mo na mga lousy na, lousy yung baggy pants. Try mo yung walang makeup. So, nag-isip ako. Kaya kasi galing sa kliyente. Hindi pa kliyente yun na anong babayad bisita. Chinese din. Okay. Doon simula. Oo nga na. Di tinignan ko. Try ko kaya ganito. Try ko yung ganyan. Di nagbaboxing lang muna ako. Mas, yun na hindi na natatakot lumapit yung bata. Although, ando pa rin yung touch ng clown. Mas wholesome na siya tingnan. Ayun, oo. Tapos, sabi sa akin, din, Chinese din. Sabi, mag-costume pa ng red. Kasi, alam mo yung red, sa lahat ng negosyo, laging may touch ng red. Sabi nga nun. Tapos, red is life, blood, money. Sabi nga, di try ko. Di, yun. Hanggang sa, ando pa rin yung touch ng clown. May malaking buttons, may tatlong neckties. Hindi nawawala Hindi nawawala yung touch ng clown. May mga stripes na red. Sa white shoes. Di, ganun. Doon nagsimula, hanggang sa, rin mag-magic. Kasi, tinitignan ko yung sa magic. Pero, yun nga, magic and puppet talaga. Yan talaga yung forte mo. Na-try mo ba mag-suit, tuxedo? Na-try ko yun. Anong feeling? Hindi ko feel. Na-try ko yan. Tapos maglalagay ng prop sa loob ng katawan. Maglagay ng 4 na kalapate. Tapos 1, 2, 4, 6, 8 parasol. 8 parasol. Body load. Yun, na-try ko yun. Hindi ka komportable. Sabi sa akin ng isang magician, mag-tuxedo ka. Mag-Amerikana ka. Para saan? Hindi ka naman magician na yun. Sige. Sabi ko, hindi ako komportable. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makano sa mga bata. And so, nakikimingle sa bata. Hindi ko yan. Although, labas ng ano. Hindi ko, talaga feel talaga. Na-try ko yun, mag-Amerikana. Hindi ko siya pili. Hanggang sa yun nga. Saan ako komportable? Saan ako kasi yun parang ang lagi kong inisip, bunch of clowns. Paano ka magiging top kakaiba sa mga clowns? At a bunch of magicians. Paano ka magiging top above the magicians? Paano ka... Hindi naman sa... Hindi, bako sa inyo. Hindi. Alam mo yung kung saan ka bagay kung saan ka mag-fit. Kung saan ka mas okay. Yung ganong style, hindi ko talaga feel. Hindi ko makapangulit, makaano sa ano. Kumbaga kung bagay sa kanya, malay mo, hindi naman sa'yo bagay. Ayun nga, kumbaga kung ano yung uso, hindi lahat ng uso bagay sa'yo. Totoo yan. Totoo. Kumbaga may binabagayan din. Kaya, ayun, sabi ko, hindi ako komportable. Hindi ako makagalaw. Pero hindi ka nagtagal mag-Amerikana? Hindi. Pero nag-try ka? Nag-try ako noon. Okay. Amerikana. Nag-agan ako. Bakit? For magician naman ang... Noong panahon ng walang social media, puro booker no? Oo. Marami kang booker noon.
Dami. Mga party shops, sa catering. Oo, kasi, dami. Hindi pa nun easy access ang performer eh. Oo, more on, yung keypads. Kailangan talaga, meron kang isang kausap na ito, tapos para wala nang sakit ng ulo, ito na lang kausapin. Yun nga. Ngayon, ang problema, ito yung sasakit ng ulo. Yun. Dahil sa mga kukontakin niya. Ganyan nangyari sa akin. Ay, nako. Hanggang sa, madami nga, 7 shows. Sa 7 shows, may mga sumasabit. Late. Siyempre. Hindi nadala yung ganito. Yun, sasakit ng ulo. Hanggang sa ayan. Ganun sa ay, lagi na late. Bibitaw na isa pa. Ang paniniwala ko man doon, pag bumitaw isa, may papasok na bago. Which is nangyayari. Nangyayari yun. Nangyayari. Yung time na yun. Kasi, nagtataka ako. Hindi naman tayo pwedeng magbaba ng presyo. Kasi wala ka nakikitain. Nagtrabaho ka pa. Kasi yan for almost 15, 18 years, naging bread and butter. Doon ko napagtapos yung panganay ko na nakakatulong na sa akin ngayon. Trabaho na. May apo na ako sa kanya. Nakakatuwa. Parang yun na yung time na mararamdaman mo na ito na yung dapat hapon. Na pinaghirapan mo dati. Ito na yung pangyayari na iniisip mo dati na walang forever. Titignan mo na naiiwanan mo lang yung gano'n. Lilipas. Tapos hindi yung dati pwede ka sa ito, Grab. Pwede ka sa gatong date. Grab. Sige, pwede ako dyan. Ngayon, sige, gusto mo ba saan lugar yan? May ipapadala ako. Taga dyan, malapit dyan. Hindi, gusto ko ikaw eh. Ang layo sa akin eh. Layo para sa akin. Dagdag ka ng pang-transfer. Kasi na-experience ko rin, hindi ko man siya sabi na may husay tayo. Na-experience ko rin na yung isang kliyente naglipat ng date para lang makuha ka. Sabi ko, ma'am, di ako pwede ng ganyan date kasi may nakabook na ako ng ganyan date. Nagdo-double show pa ako nun. Sige, kausapin ko yung husband ko. Hanggang sa sabi, Kuya Bodge, lilipat namin ng date. Yung party. Mabook ka lang namin. Ayun, taba sa puso. Sabi, sige po. Compliment yun na hindi na. Sige po. Ayun, na-experience ko rin yung ganun. Kung hindi ka entertainer, ano ka? Sa bartending ako. Kasi nag-bartending ako for almost 4 years. Matagal din. Matagal. Magjowa pa lang kami ni Mrs. nun. Dalagat binata pa lang. Nag-bartending ako sa Malate. Manila. Manila. For almost 4 years. Matagal. Ganun. Kung tatanungin mo kung nasaan ako, baka nasa barko na ako. Baka nagbarko ako. Kasi daming opportunities. Daming offer ng time na yun. Pero wala kung saan ka hinila ng puso mo. Tsaka hindi, alam mo yung doon ako naniniwala sa kapalaran. Kasi meron pagkakataon na ino-offer sa'yo, napakaganda. Pipirma ka na lang. Pero alam mo yun, yung udyok ng puso mo sa isipan. Parang, pero yun na, pipirma lang, yung skills, nasa yun eh. Pipirma mo lang, bakit hindi mo siya mapirmahan? May pumipigil. Sa mga other time na lang. Dito na lang ako. Ganon. Hanggang sa nagsara yung restaurant. Wala doon. Lipat ka sa restaurant. Dala-dala mo yung skills. Ayun. Ganyan. Tapos kasi ang nakakatuwa ron, pag nasa isang lugar ka, masaya yung, natutuwa sa'yo yung mga tao eh. Mula hanggang doon sa bartending, matutuwa sa'yo yung kliyente mo, yung kausap mo, masaya ka kausap, ganon. Kasi, sa experience ko, ang first impressions nila sa akin is mayabang daw. Pero pag nakasama, ganyan ka pala, ganito ka pala, ganyan ka pala. Sabi ko, kasi marami na nagsasabi sa akin, first impressions. Yabang naman yan, gano'n natin. Pero once na nagkasama tayo, doon makikita yung totoong ako. Na magugustuhan mo. Ayun, yun yung hindi ko naman pinag-ayabang na
to, kaya akong makisama sa ganito. Yung pakisama kasi, ano yun, part na ng buhay yun. Para magustuhan ng mga tao. Makisama ka na sa tama. Okay. Sa tama. Magiging masaya sila. Lahat ng napuntahan ko, lahat, masaya naman. Masaya naman. Ang mga teenager. No? Oo. Kung babalikan mo si Kuya Boji ng 15 years old, anong masasabi mo sa kanya, men? Masaya. Kahit ano. Masaya. Full of good experiences. Anong masasabi mo sa mga nangangarap? Siyempre, yung mga baguhan, lalo ngayon, dami. Diretso lang. Kung yung ang goal mo is do sa entertainment, basta wag kang wala kang margabyadong tao. Yun lang doon. Yun ang the best part ng patutunguhan. Tapos doon sa mga baguhan, explore mo pa. Explore mo pa kung saan ka pwede, kung saan ka bagay, kung saan ka po pwede. Saan yung mas expertise mo, doon ka. Papastok tayo, men. Mabilis lang, no? 2515. 25. May kasama catering? Wag. Clown magician. Sa magician ako. Regalo ni Ninong, regalo ni Ninang. Regalo ni Ninang. Baston tayong. Baston, mas maraming explore. Saan kanila pwedeng kontakin pag kailangan nilang performer na kagaya mo? Facebook page, Kuya Boji, B-O-D-G-I-E. Ayan, Facebook page, Kuya Boji. Then, real account? Real account, Rogelio P. Rogelio Adriano. Follow nyo kami sa Facebook page o Ano Brad Kaya Pa din. Sa YouTube channel, ganun din. Then sa TikTok, may TikTok ka, Kuya Boji, di ba? TikTok, TikTok, Kuya Boji. Kuya Boji lang sa TikTok. So, yun. Follow nyo rin si Kuya Boji. Punta lang kayo sa Facebook page niya and contact number and YouTube channel. Maraming salamat. God bless.